Maligayang pag-uwi, Luna. Ako si Aurora. Isa akong ulila na inampon ng Iron Valley Pack at ngayon, naging bagong Luna ako ng Blackthorn Pack. 3 oras ang nakalipas. Inalok ako ni Darian Blackthorn ng hindi ko kayang tanggihan. Tutulungan niya akong ibalik ang sinaunang templo ng Iron Valley at tutulungan ko siyang ayusin ang pamilyang ito bago ito gumuho. Isang taong kontrata ng asawa, ikaw ang magiging Luna ng Blackthorn Pack at disiplinahin ang aking 2 anak. Bakit ko sasaluhin ang gulo na iyon? Ang Blackthorn Pack ay magbibigay ng tao at pera palakasin ang iyong pack, palawakin ang iyong teritoryo, at tulungang ibalik ang inabandonang templo ng werewolf sa malalim na lambak. Sige. Walang ibang werewolf ang makakabuo ng bond ng asawa sa akin. Ikaw ang tanging pagbubukod. Cassian, 17 kandidatong tagapagmana Brielle, 15 isang problemadong estudyante. Pagkatapos umalis ng kanilang ina, na si Vivian, wala sa mga bata ang nagtiwala sa sinumang babae na pumasok dito. Kaya kailangan mo ng isang gaganap ng tungkulin ng Luna. Kailangan kong isuot mo ito. Pumasok ka sa Manor bilang isang Omega? Gusto mo akong magpanggap na ang pinakaayaw nilang lahi. Gusto ko na sa una ay hindi ka nila makita bilang kaaway. Kung sasabihin mo sa kanila, ang totoo ay nasa iyo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Kailangan ko nang umalis. Ang hangganang teritoryo ay naghihintay sa aking inspeksyon mula ngayon. Ang mga utos ni Aurora ay aking mga utos. Ang sinumang magtatanong sa kanya ay nagtatanong sa akin. Malinaw. Pera, tauhan lahat ng mapagkukunan, nakuha na. Ngayon ang natitira ay 2 lobo na ayaw magpakita ng tiyan. Luna, handa na ang iyong silid. Ang bagong Luna ng Blackthorn Pack, lumaktaw pa si tatay sa hapunan ng pagsalubong. Mukhang pinagmadali ang kasal na ito. Huwag ka masyadong komportabla, Omega lang siya. Miss Brielle, Si Miss Aurora ay ang asawa ni G. Kinumpirma mismo ni Darian. Dapat sinabi sa iyo ni tatay, hindi namin kailangan ng bagong nanay. sinabi niya na kailangan mo ng isang magpapanatili sa iyo sa linya. Luna, mag-ingat. Bago sumikat ang araw, paiiyakin ka namin, palabas ng bahay na to. Masdan mo. Singsing na ito, galing kay Darian mismo. Blackthorn Manor, mga gawain ng pack na sa ilalim ko kayong 2 simula ngayon. Isang singsing, akala mo amo ka na namin? Managinip ka pa? Tatawagan ko si tatay at ipapalayas ka. Sinisiyasat ni tatay ang hangganan ngayon, isang lugar na walang signal, walang makakontak. Kaya ito ang binalak mo. Isipin mo ang gusto mo. Pupunta ka sa school na ganyan ang suot? Kaya ko ginagawa yan. Hindi ka nanay ko. Mula nang magkabisa ang kontrata, ako ang naging Luna ng Blackthorn Pack. Pwede mo akong kamuhian. Pero makikinig ka sa akin. Unang tuntunin. Bumalik ka sa kwarto mo at magpalit. Ulitin mo yan. Hamon kita. Sequin, kadena miniskirt, mabibigat na bota. Saang murang party ka pupunta? Luna, ito ang mga damit at alahas, mister. Inihanda ni Darian para sa iyo. Sabi niya kung hindi mo gusto ang mga ito may darating na isa pang batch ngayong hapon. Mukhang iniinsulto mo ang panlasa ng tatay mo. Sino ba siya? Sino ang nagsabing pwede kang pumasok? Naka-unlock ang pinto. Lumabas. Link. Kung ito ang panlasa mo, iminumungkahi kong magsimula ka ulit.
kung ito ang panlasa ng mga kaibigan mo. Mas malaking problema pa iyon. Sabi ni Sky na cool daw. Sabi ni Ryder na mukha raw akong tunay na Blackthorn. Tumutulong kaibigan na mahanap sarili. Hindi ka nila ginagawang props sa kanilang social media posts. Huwag mo akong lekturan sa ganyang tono. Hindi kita nila lekture. Sinasabi ko sa'yo na hindi mo nga alam kung ano ang gusto mo. Wala kang alam. Akala mo hinahabol mo ang kalayaan. Nagbabayad ka lang para sa validation. Gusto ni Sky ang black card mo. Gusto ni Ryder na ipagyabang ang apelido mo, at ikaw. Baka hindi ka nila talaga pinansin. Brielle, paglaktaw sa klase, mga party sa gabi, pagkukulang sa training. Tapos ka na. May mga gagawin ako. Lumiban ng klase. Heto na, party princess ng Blackthorn. Nandito na. Nakita ko na. Ano, at least, gusto nila akong kasama. Dahil nagbabayad ka. Ito ang katawan ko, estilo ko, buhay ko. Hindi ko kailangan na kontrolin mo ako. Hindi naman na hindi mo kailangan ang iba. Hindi ka naniniwala may mananatili sa iyo. Umalis ka. Kung walang hangganan ang kalayaan, isuot mo ito sa pagsasanay bukas. O ito? Umikot, tumalon, lumaban, hayaan mong makita ng lahat na ang prinsesa ng Blackthorn ay walang kwentang palamuti. Ang mga nagpapahiya sa iyo ay ang mga nakakaalam na pagtatawanan ka, pero hinikayat ka pa ring isuot iyon. Gusto mo lang akong kontrolin. Anong pinagkaiba mo sa kanila? Nandito ka lang para makakuha ng isang bagay sa tatay ko. Lumabas ka. At huwag kang pumasok sa kwarto ko nang wala ang pahintulot ko. Kahanga-hanga. Bihira lang magalit ng ganyan si Brielle. Bahagi ba ng pagsasanay ng tagapagmana ng Blackthorn ang paninikil? Ang pagmamasid sa bagong luna ay tungkulin din ng tagapagmana. Ano tawag sa iyo? Binibini? Aurora? Asawa ni tatay? O bagong nanay? Tawagin mo akong Aurora. Kung gusto mo talagang alagaan kami, pwede bang ikaw na ang magluto ng almusal bukas? Si Brielle ay maselan at hindi ako sanay sa luto ng estranghero. Gusto mong panoorin akong mapahiya. Mali ang pagkakaintindi mo. Gusto ko lang malaman kung hanggang saan ang handang gawin ng bagong luna ng Blackthorn para sa pamilyang ito. Alas 7 bukas ng umaga. Ang sino mang mahuhuli ay mawawala ng karapatang magreklamo. Talaga bang pumasok ka sa mate contract kasama ni Darian Blackthorn? Aurora, baliw ka ba? Ang Blackthorn Pack ay hindi hotel. Madaling pumasok, hindi madaling lumabas. Alam ko. Una, kailangan nilang malaman kung sino ang may tali. Lagi kang parang sigurado. Alpha, Ituloy. susubukan siya ni Cassian. Aatake si Brielle sa kanya. Sana hindi nila pinilit ang bagong luna na gumamit ng dahas. Ginawa ko na upo. Hindi mo nilagyan ng silver shavings, di ba? Kung gusto kitang patahimikin, hindi ko kailangan ng silver. Pwede na, kaya pala sobrang pigil mo. Pigil din ang report mo. Medyo mahina ang pagsabog ng wolf form tibay din. Pinakamataas lagi ang training scores ko sa paaralan. Ang pagiging una ay hindi nangangahulugang kwalipikado kang magmana ng Blackthorn Pack, nakasulat ng malinaw dito. Kulang ka pa ng isang level sa pamantayan ng tagapagmana. Busog na?
Sa sobrang konti ng almusal, kaya pala hindi bumubuti ang tibay mo. Ihatid mo ako sa training hall at magpadala ng isang case ng supplements sa school. Opo, young master. Isang level kulang? Patutunayan ko na mali siya. Miss, naka-uniforme ka na. Huwag mo nang isipin. Ayaw ko lang makipagtalo sa kanya. Mabuti. Mukha kang estudyante ngayon. Linawin ko lang, hindi ako nakikinig sa'yo. Napansin ko lang ang uniformeng ito. Ang pangit naman yan. Bagay sa'yo yan. Tigilan mo yan. Kung nagsisinungaling ka, kakagat kita. Miss, tama si Luna. Ang ganda mo talaga. Maganda na ako. Matagal na nang hindi ganito kadami ang tao sa mesang ito. Pupunta na ako sa school. Ang mga natirang muffin. Magbalot ka ng ilan. Miss, may almusal naman sa school. Alam ko, hindi ba pwedeng dalhin para sa iba? Huwag mag-aksaya ng pagkain. Tandaan mong sabihin na si Luna ang gumawa. Hindi ko sinasabi yan. Ang dalawang batang lobo ay nasa school. Napakatahimik ng mansyon. Parang kakaiba. Kasalanan mo lahat ito. Pinagtawanan nila ako at sinabing may omega akong stepmom. Sinabi pa nila na ayaw ako ng tunay kong nanay. Ma'am, Martha, itala ang mga nasirang bagay. Luna. Yan lang ang mahalaga sa'yo? Mga walang kwentang ito. Pagkatapos mong mawalan ng kontrol, kailangan mong matutunang harapin ang mga kahihinatnan. Ipak ang kanyang gamit sa labas. Ihatid siya sa Black Forest para magpalamig. Pinapalayas mo ako? Loko ka ba? Relax. Sisiguraduhin kong ligtas ka, prinsesa. Ito ang bahay ko. Anong karapatan mo para palayasin ako? Dahil ako ang Luna ng Blackthorn Pack. Kasi yan, tulong. Bitawan siya. Kailangan kumalma si Brielle. Isa kang Omega. Anong karapatan mong palayasin ang dugong alpha ng Blackthorn? Binata, huwag. Hawakan mo si Brielle ulit at pira-pirasuhin kita. Ano ba ang ginagawa mo? Luna mo, Sabi ng Bloodstone, Omega ka. Hindi kaya ng Omega ang presyon ng lobo ko. baka dapat kang magsanay mas mahirap. Sinasabi ko ito sa huling beses. Bitawan si Brielle. Hindi makadaan. May iba ka bang pagpipilian? Ginagamit mo ang iyong titulong Luna para pilitin kami habang wala si tatay. Di. Ipinapatupad ko ang kanyang utos. Ipadala si Brielle sa Black Forest. Ang mga bata ang mansyon, ang pag-deploy ng mga bantay, ikaw ang nagpapasya ng lahat. Kasama ang parusa. Basta hindi mo sila sasaktan, walang makakakontra sa iyo. Kapag wala ako, ang utos ni Aurora ay utos ko.
Naiintindihan. Oh, sinusunod namin utos ni Luna. Miles, ang tabang? Lingkot, ako, Blackthorn. Ngayon, kumakatawan si Luna sa Blackthorn. Cassian, ayaw kong pumunta sa Black Forest. Tulungan. Kaya ng Omega ito pigilan ang presyon ng Alpha ko. Siya ay mas gulo kaysa sa akala ko. Hindi ako pupunta sa training cabin. Mali ako, Aurora, mali ako. Huwag mo akong paalisin. Ano ang ginawa mong mali? Hindi ko dapat sinira ang mga bagay. Kalahating shift at natumba ang muebles o tinakot ang mga tao sa kuko ko. Ano pa? Hindi ko dapat inilabas ang aking galit sa bahay kasi pinagtawanan ako ng mga tao. Umalis ka. Pinaalis mo pa ba ako? Di ngayon. Pero ang pinsala ay nasa bill mo pa rin. Talagang malamig ang dugo mo. Pwede mong pag-usapan ang galit mo. Pero hindi mo pwedeng ipagbayad sa iba ang iyong pagkasira. Noong umalis ang nanay ko, hindi man lang siya nagpaalam. Ang Omega na ito mas mahusay na aktres kaysa akala ko. Napakagulo ng linyang ito. Hindi mas maganda ang marka ng lobo dahil lang mas komplikado ito. Hindi ko hiniling na turuan mo ako. Dapat bang umalis ako? Hindi ko sinabing ngayon. Aurora, huwag umalis. Hinahanap pa siya ni Brielle sa panaginip. Inaalis niya sa akin ang kapatid ko. Cassian, anong problema? Naniniwala ka ba na may isang Omega na biglang lilitaw magsuot ng singsing at maging Luna? Hindi siya kasing sama ng sinasabi mo. Pinilit ka niya sa autoridad ni tatay, ikinulong ka. Tapos nagkunwari siyang may pakialam. Brielle, kontrol yan. Kahit paano, may pakialam siya sa akin. Dati, sabihan mo lang akong huwag magulo. Ginagawa niya to para sa titulong Luna, para sa pera at resources ng Blackthorn. Tama na, huwag mo na siyang pag-usapan ng ganyan. Pwedeng subukan mo yan. Gawin mo ang gusto mo at tingnan kung depensahan kanya walang kondisyon. Luna, si Miss Brielle ay pumasok sa bodega at kumuha ng maraming gamit sa pilitan. Sabi niya, dadalhin niya sa eskwela. Ipaalam ba namin sa Alpha? Hanapin muna siya. Dalhin ang mga bantay sa Silverpine Academy. Kakausapin ko ang instructor niya. Dumating si Brielle sa school ngayon pero hindi siya pumasok sa klase. Hindi namin mahanap. Sino ang kasama niya? Sky Rider at ilang estudyanteng laging panggulo. Luna, nahanap namin siya Miss Brielle sa abandonadong training room. Nakalock ang pinto mula sa loob. Ihatid mo ako doon. Nasa loob sila. Nakalock ang pinto galing sa loob. Kukuha ako ng reserbang susi sa administrator. Hindi na kailangan. Wasakin mo na. Mahal ang pintong iyan. Babayaran ito ng Blackthorn. Brielle, sobrang lala nito. Kahit anong piraso sa vault ng Blackthorn ay kayang bilhin ang lupain ng pamilya ko.
Ikaw ang prinsesa ng Blackthorn. Walang problema kung papakitaan mo kami ng ilang bagay, di ba? Galing ito sa vault ng pamilya namin. Pumayag lang akong ilabas ang mga ito para tingnan ninyo. Boring kung titingin lang. Napakalakas ng pamilya mo. Sino bang may pakialam sa mga trinkets? Eksakto, prinsesa. Huwag mong sabihin kailangan mo pang sumagot sa Omega Stepmom mo sa bahay. Walang gagalaw. Miles, i-secure ang eksena. Talaan ang bawat hawak ng bawat isa-isa-isa. Opo. Nakatingin lang kami. Si Brielle mismo ang nagdala nito. Ibalik ang mga ito ng eksakto tulad ng dati. Kung may nawawala, babayaran ninyo ang appraised value. Pangako, hindi ko sinubukang nakawin ito. Paghikayat sa kanya na kunin mga kayamanan ng pamilya nang walang pahintulot, walang pinagkaiba sa pagnanakaw. Pinapakita ko sa'yo ang totoo. Ayaw kanila. Gusto nila ang ari-arian ng Blackthorn. Simula ngayon, hindi ka muna papasok sa eskwela. Bawal kang lumabas. Ang iyong mga pribilehiyo sa itim na card at ang pag-access sa vault ng pamilya ay binawi na. Hindi mo yan magagawa. Akala ko talaga mahal mo ako. Sinungaling ka. Maniwala ka sa akin. Ito ay bahagi ng pag-aalaga ko sa'yo. Miles, ibalik mo siya sa mansyon. Bawal siyang umalis kung wala akong pahintulot. Opo. Put ko sa'yo. Ngayon, tawagan mo ang iyong mga tagapag-alaga. Isoli ang bawat piraso ng ari-arian ng Blackthorn na dinaya mo sa kanya. Black, ikaw. Kami ning wala kaming ninakaw. Si Brielle mismo ang nagdala nito. Ang katangahan niya ay hindi nagpapawalang sala sa iyo. Kung may nawawala kahit isang bagay sa vault ng Blackthorn, pababayarin ko ang mga pamilya mo hanggang sa malugi, Aurora. Tapos na ba tayo sa pag-uusap? Magaling. Pag-usapan natin ang ari-arian ng Blackthorn na kinuha ng anak mo. Anong nangyari? Alpha, may nagtatanong ng autoridad ko dito. Si Aurora ang luna ko. Ang sinasabi niya, sinusunod ko. Sinumang mangahas na magnakaw mula sa pamilyang Blackthorn, mananagot sa akin, at hindi ito maganda. Ang anak mo ang mapalad. Ngayon kompensasyon lang ang hinihingi ko. Alpha, Na-recover na ni Luna ang alahas sa silid imbak. pinapirma lahat ng bantay sa kasunduang bayad. Mahusay itong ginawa. Sabihin mo kay Aurora, kung hindi niya ako palalabasin, hindi ako kakain ng hapunan. Miss, subukan po niyo kahit ang sopas. Alisin mo yan. Alpha grounded si Miss Brielle. Galit na galit siya. Pero hindi pa siya nag-shift ulit. Papauwi na si Luna. Nasaan si Aurora? Linde. Wala sa bahay ang nangahas na harapin ng harapan ang dalawang tutang iyon sa mahabang panahon. Mukhang napili ko ang tamang tao. Luna, sinusubukan niyang umakyat sa bintana. Guwardiya, doblehin ang patrol sa labas ng mga bintana simula ngayong gabi. Baliw ka ba? Kung gusto mong umakyat sa bintana, magpapabantay ako sa bawat bintana. Bilangguan na ang Blackthorn Manor ngayon. Nag-utos si Luna ng dagdag na pagbabantay para hindi lumabas si Brielle sa gabi. Parang na-e-enjoy niyang kontrolin ng tao. Bakit na-freeze ang credit card ko? Hindi ito na-freeze. Minomonitor ito. Mula ngayon, gastos mo at Brielle ay dapat may rason. Kailangan mag-ulat tagapagmana ng Blackthorn sa'yo para lang gastusin ang pera niya. Ginagastos mo ang pera ni Blackthorn Pack. Hindi papayag si tatay dito.
Pwede mo siyang tawagan at tanungin. At Cassian, huwag mong akala na di ko alam na hinikayat mo ang ginawa ni Brielle ngayon. Tang ang Omega. Akala mo kaya mong paawayin ang dalawang marangal na alpha tagapagmana mag-isa ka? Yang pambatang kalokohan ay nagpapakita lang na maliit at bobo ka. At medyo nagsiselos ka na nagkakasundo kami ng kapatid mo. Wala kang karapatang mangaral. May karapatan kaming gamitin ang lahat sa pamilyang ito. Lahat ng ginagamit mo ngayon ay nagmula sa ibinigay ni Darian sa pamilyang ito. Cassian, hindi iyan ang mga samsam mo. Lumaban at nagdugo ang tatay mo sa kanila. Halika at kausapin mo ako tungkol sa karapatan, pagkatapos mong manalo talaga ng isang bagay para sa pack. Ayoko siyang pakiusapan. Gugustuhin ko pang magutom kesa sumuko. Cassian, paano ka nakapasok? May ekstrang susi si Martha. Siguradong gutom ka na. Kain muna. Hindi na ako muling mag-aaklas gutom. Brielle, hindi na natin hahayaan siyang utusan tayo? Kapag bumalik si tatay, ipapakita natin na kontrolado ka niya. Pero hindi ganap na mali ang sinabi niya. Hindi naman nila ako itinuring na kaibigan. Nakalimutan mo bang ikinulong ka niya? Limot mo bang pinatawa ka niya ng lahat? Ano ang gagawin natin? Sumama ka sa akin. Pag nakita ni tatay ang tunay niyang kulay, hindi na siya makapagpatuloy na magpanggap. Tumigil ka sa pagsigaw. Pupunta lang ako sa school. Sabi ni Luna, grounded ka pa. Kung ano sabi niya, yun ang masusunod. Sabihin mo sa kanya, siya na mismo ang pumigil sa akin. Kakabalik lang ni Luna. Pumasok na ang kotse niya sa gate. Luna, nagpipilit si Miss na umalis. Sabi niya babalik siya sa school. Gusto mo lang panoorin ng lahat na mawalan ka ng kontrol. Ano ang karapatan mong sabihin iyan? Lumalaktaw sa klase, nagpa-party. The Orgar Kiwaim, the Alung Tutin, W of Lupi, of Unend. Sinisira ang mga bagay, umaakyat sa bintana, pareho lang lagi. Hindi mo talaga gustong umalis. Hinihintay mo na may magmakaawa sa iyo na manatili ka. Hindi ako. Kung makikialam ako ngayon, hinding-hindi siya magiging tunay na Luna ng pack na ito. Miles, buksan mo ang pinto ng terrace. Miss, hindi ako lalapit. Ibibigay mo muna ang kamay mo. Huwag mo akong hawakan. Makinig kayo sa kanya. Walang humahawak sa iyo. Nasa sayo. Magpatuloy ka sa pag-arte o makinig sa akin. Gusto mo lang akong hiyain. Hindi mo isinuot ang damit na iyon dahil gusto mo ito. Hindi ka lumiban sa klase para sa laya. At hindi mo ibinigay sa kanila ang alahas mula sa vault dahil mapagbigay ka. Gusto mo lang malaman kung may nagmamalasakit. Kung may magsasabi kung may nagmamalasakit. Briella, mahal kita. Huwag mo nang saktan ang sarili mo ng ganito. Tahimik? Natatakot ka na walang nagmamalasakit sa iyo. At lalong natatakot na kung may lalapit. Aalis sila gaya ng nanay mo. Sabi ko tahimik. Tama siya. Ginawa ko lahat ito para lang patunayan na may nagmamalasakit sa akin. Bakit ayaw ako ni nanay? Bakit laging wala si tatay? Wala talagang nakakakita ng kailangan ko. Umiyak ka, sasamahan kita.
Hindi tunay na kalayaan ang sirain sarili sa pabigla-bigla. Kaya mong pumili para sa sarili mo minsan at harapin ang resulta. Di ko alam paano. Sige, mag-aral ka na ngayon. Ituro ko sa iyo hanggang kaya mong alagaan ang sarili mo. Tatay, kailangan mong makita mismo ang ginagawa niya kay Brianna. Dapat nasa paaralan ka ngayon. Kapag nakita mo ginawa niya sa kapatid ko, malalaman mo kung bakit ako umuwi. Briette? Brielle, ang buti mong kaibigan? Magdala ka ng mas bihira sa susunod. Hindi niya sinasaktan, Brel. Inilalayo niya siya sa mga taong iyon. Malinaw na ang isip ko. Hindi ko na uulitin yon, sige. Mabuti kang bata, Sinta, tiwala ka sa akin. Pwede ka naming pabutihin ng sabay. Nakita mo tinulak niya si Brianna sa ganon, Nakita ko, hindi nasaktan si Briella. pero umiyak siya. Sa wakas, umiyak na siya kasyan. Sa unang beses. Hindi niya tinago ang tunay na kailangan niya. Sa ilalim ng lahat ng magarbong kalokohan. Marunong si Aurora kung paano maging isang mabuting magulang mas mahusay pa sa akin. Kampi na ang tatay sa kanya ngayon. Binatang Panginoon. Nagsisimula ng mangamba si Cassian. Naghirap ka ngayon. Iyon ang dapat kong gawin. Sinusunod ko ang kontrata. Hindi ako mabuting ama. Pinabayaan ko ang problema ni Brianna ng matagal. Mas malalim ang issue ng dalawang bata kaysa sa akala mo. Si Brielle ay inosente at simple. Madali siyang hawakan. Si Cassian ang mahirap. Ipagpatuloy mo ang sa tingin mong tama. Nasa iyo ang autoridad ng Blackthorn. Kahit hindi maganda ang pamamaraan ko. Tiwala ako na hindi mo sila sasaktan. Panalo ka ngayon. Masaya. Tinatrato mo si Brianna na parang phone. Kaya tingin mo laro ito. Pinoprotektahan ko kapatid ko. Kalokohan. Alam mong ginagamit siya ni na Sky at Ryder. At hindi mo ito pinigilan. Pinanood mo siyang gumuho. Dahil lalo siyang lumala. Lalo kang perpektong tignan bilang tagapagmana. Sinungaling ka. Nagpapanggap kang masipag. Disiplinado at maayos. Tapos iniwan mo ang kapatid mo sa putikan para makita ng lahat kung gaano kakataas. Cassian, itigil mo ang iyong mayabang na kabutihan. Nakikita ko ang hindi matalinong kayabangan mo. Paano niya nasabi iyon sa akin? Anong karapatan mo para sabihin na ginagawa kong piyon si Brianna? Ako ang naglilinis ng mga gulo niya sa lahat ng mga taon na ito. Gusto mo lang kapag wala siyang kontrol. Kung mas mukha kang problema, mas mukha kang tanging tagapagmana ng Blackthorn na presentable. Ako ang panganay na anak. Ang Blackthorn ay dapat akin. Sinong nagsabi niyan? Ang Blackthorn Pack ay hindi laruan mo. Ang titulong Future Alpha ay hindi automatikong mapupunta sa kandungan mo dahil lang panganay ka. Gusto mong makipag-compete si Brielle sa akin? Wala siyang naiintindihan sa mga ito. Matututo siya. Hindi natatakot sa kompetisyon ang tunay na tagapagmana, Cassian. Kung sa panonood mo lang sa pagbagsak ng kapatid mo mapapatunayan ang sarili mo, malayo ka pa sa pagiging handa para maging Future Alpha. Ginoo,
Lampas na ng hating gabi. Wala nang oras. Kung mahuli ako ni Brianna, tatawanan ako ng lahat. May combat class ka bukas ng umaga. Hindi ka naman makina. Kailangan ng pahinga? Hindi. Di ako matatalo. Baby, nakabalik na si Mommy. Gusto talaga kitang makita. Si Mommy lang ang nakakaalam kung gaano ka naghirap. Ano sa tingin mo sa kulay na ito? Ang ganda. Talagang napapaganda nito ang mga mata mo. Ngayon, kahit ang damit na isusuot mo, ay kailangang i-report kay Luna. Wow, kawawang kasi yan. Nagseselos sa akin. Ang talento ni Miss sa sining ay talagang katulad ng kanyang ina, Miss Vivian. Luna, may bisita. Si Vivian Frost. Miss Vivian, pakiusap. Respetuhin mo si Luna. Luna Martha. Huwag mong sabihin kahit ang tunay nilang ina kailangan permiso mo makita sila. Nagpadala na si Luna ng tao para ipaalam sa batang amo at Miss Martha. Dati kang yumuyuko at tinatawag akong madam. Noon iyon. Nanay, munting lobo ko. Pumayat ka. Wala bang nag-aalaga sa iyo? Pinahirapan ka ba nila noong wala si nanay? Ayos lang. Huwag mo akong lokohin. Mula noong bata ka pa, pinipisil mo ang kamay mo tulad niyan kapag naiinis ka. Ina, Ano problema? Hindi ka man lang makayakap kay nanay. Briella, siya si nanay. Kailangan ng mga bata ang kanilang ina at ang Blackthorn ay dapat bumalik sa dati nitong anyo. Pwedeng bumalik si nanay sa pangunahing bahay. Nandoon pa rin ang kwarto niya. gusto mo bang manatili ang sarili nilang ina sa ibang lugar? Mukhang masama iyon. Inayos na namin ito. Maaaring mag-check-in ang bisita anumang oras. Ito ang tahanan ko? Huwag kang matakot, nabulag lang ang tatay mo sa bago. Babalik ang tahanan sa tunay na may bahay. Mama, huwag mo yan sabihin. Tingnan nating magkasama ang tunay na nakaraan. Si Vivian Frost ay kusang umalis sa Blackthorn Pack. Iniwan niya ang mga bata at tumanggi sa lahat ng responsibilidad sa pack. Kung bibisitahin niya ang mga bata bilang kanilang ina sa hinaharap, ngunit simula ngayon, wala siyang autoridad sa pamilyang Blackthorn. Vivian, bantayan mo ang pagsasalita mo sa anak ko at sa Luna ko. Sinira mo ang pamilyang ito gamit ang sarili mong mga kamay noong umalis ka. Itay, gusto lang ni nanay na bumalik. Ang gusto bumalik ay hindi nangangahulugan na siya ay magiging Luna muli. Siya ay isang Omega maid na binili mo para pamahalaan. Binili mo para alagaan ang iyong mga anak. Ihatid si Miss Vivian, palabas ng pangunahing bahay. Opo, Alpha. Huwag mo siya tratuhin ng ganyan, nanay natin siya. Gusto kong palawigin ang kontrata. Handa akong bigyan ang Elron Valley ng 2 pang teritoryo. Manatili kang asawa ko. Paano kung iyon talaga ang ibig kong sabihin? Pero ang ginawa mo ay nagbago ng paraan ng pagtingin ko sa iyo. Sa tingin ko, kaya mong maging ang tunay na ginang ng pamilyang Blackthorn. Alpha Luna, dumating si Elder Adeline bukas. Talaga bang nakakatakot si Elder Elenan? Pinayuhan niya ang 3 alpha. Hindi siya natatakot mang-insulto ng tao at hindi siya magpapabola kahit kanino. Kaya nakakatakot siya. Pwede akong magkunwaring matapon ang sabaw. Ito ang bagong Luna na pinili mo. Opo. Ang isang maayos na Omega Werewolf ay maaaring mag-alaga ng mga bata. Hindi ibig sabihing kaya niyang tulungan kang panatilihin pa. Narinig ko na gumagawa ka ng lahat ng mga patakaran sa manor kamakailan. Pagsasanay ng mga bata. Gastusin ng pamilya. Pasok sa vault. Ang lunar ring na ibinigay ni Darian ay narito. Dahil nakaupo ako sa posisyong ito, hindi lang ako ngumitit magbuhos tsaa. Ang tunay na tungkulin ng Luna
ay hindi almusal. Ang Luna ang namamahala sa pack kapag abala ang Alpha. Sige, titingnan ko kung gaano ka itong Omega Luna makakatagal. Luna, napakapili ni Elder Eleanor sa pagkain. Hindi mo kailangan gawin ito mismo. Kung kainin man niya o hindi, desisyon niya. Nagluto ako ng maayos bilang paggalang. Luna, Pasensya na. hindi ko sinasadya. Huwag mo hawakan yan. Kaya ko pa magtrabaho. Kaya ko talaga. Napapalitan ang basag na plato. Hindi na pwedeng antayin ang sugat mo. Gamutin muna ang sugat. Opo, Luna. Elder, handa na po ang almusal. Eleanor, subukan mo po. Matagal na ginawa ni Aurora iyan. Kamara, pumunta siya ng malayo para makuha ang pampalasa na gusto mo. Anmara, Ayoko ng masyadong matamis. isang maliit na subo lang. Isa lang, pakiusap. Katamtaman, medyo mas mahusay kaysa inaasahan ko. Salamat po, Elder. Buong araw mong pinagmamasdan si Aurora. Pinagmamasdan din kita. Mas nakatutok ka sa kanya kaysa sa mga dokumento ng konseho. Naniniwala akong karapat-dapat siya. Hindi siya ang uri ng Omega Werewolf na inaasahan ko. Sa harap ng aming kapangyarihan, hindi siya nagtago sa likod mo. Hindi kailanman kailangang magtago ni Aurora. Huwag kang magmadaling ipagtanggol siya. Ang maging Luna ng Blackthorn ay hindi madali. Ang mga bata, ang mga kasapi, ang konseho, kahit alin sa kanila ay kayang dumurog ng tao. Alam ko. Malaki ang pagkukulang ko sa mga bata. Dapat mong tuparin ang tungkulin mo bilang ama. Sa halip na umasang ibang tao ang gaganap nito. Sinabi ni Darian na mula ka sa Iron Valley, pero nararamdaman kong iba ang dugo mo. Kinalinga ako ng Iron Valley, doon ako lumaki. Kung magiging Luna ka ng kawan, inaasahan ko ang katapatan mo. Sinasabing ubos na ang lahi ng White Wolf, pero hindi iyon totoo. Sa kaibuturan ng lambak, may nakatayong lumang templo. Ito ang huling labi ng White Wolf Pack. Pumayag akong maging Luna ni Darian hindi para sa kapangyarihan, kundi para makuha ang tulong na maibalik ang templong iyon. Isa ka palang nagmula sa maalamat na White Wolf Pack. Pumayag ka sa kasunduan para maibalik ang kawan mo. Noong una, oo. Magbibigay ang Blackthorn ng yaman, mga tauhan, at teritoryo. Bibigyan ko sila ng matatag na kawan. Hindi ko ikakailang hindi pag-ibig ang dahilan ko. Napakatapat mo. Kaya kong maging Luna, pero hindi ako maiwan sa piling ni Darian. Ang Iron Valley ang nagpalaki sa akin. Iyon ang kawan ko. Tungkulin kong ipanumbalik ang templo bilang ulila ng lahing iyon. Ang taong may layunin ay mas mahirap talunin kaysa sa taong may ambisyon. Ginagawa ba talaga niya to dahil may pakialam siya sa akin? Mom, Baby, bakit ang pagod ng boses mo? Itinulak ka ba ulit ni Aurora? kakadala. Nang sabaw sa akin. Siyempre. Kahit ang ahas, kumikipot ng marahan bago kumagat. Anong ibig sabihin?
May narinig ako. Sabi niya, hindi kanya hahayaang maging susunod na alpha. Sabi din niya, kapag nakuha na niya ang posisyon bilang Luna, sasakupin niya ang Blackthorn at magiging tunay na sentro ng kapangyarihan. Hindi niya gagawin iyon. Makikita mo. Hindi ka lolokohin ni Mom. Kaya ang bait niya sa akin ay puro peke. Baby si Mommy lang talaga ang nasa panig mo. May paraan siya ng paghuhusga at higit sa lahat, ang katapatan. Ipinapahayag ko na kinikilala ng konseho ng mga elder ang mga kwalifikasyon ni Aurora. Tama si nanay. Nakuha niya si Brielle. Sinungaling. Ilalantad ko ang tunay na kadiring mukha niya. Inilala ka ng Elder Hindi. Voluntaryo ito. Gawa ito sa lumang bato na galing sa templo ng Iron Valley. Ipinadala ko ito mula sa restoration site. Kanselahin natin ang isang taong kontrata Aurora, maging tunay kong kapareha. Hindi ito kondisyon, kahilingan ito. Hindi ko pa naiintindihan ang lahat. Ayos lang iyon. Hihintayin ko ang araw na pipiliin mong lumapit sa akin ng kusa. Narinig kong nagpuyat ka na naman kagabi. Uminom ng sabaw bago pumasok. Kailangan mo ng lakas. Huwag kang magpanggap. Si Brielle lang dito ang naniniwala pa sa pagkukunwari mo. Cassian, baliw ka ba? Si Aurora mismo ang gumawa niyan. Tumahimik ka. Bobong binayaran ka lang. Hindi lahat ng nagmamalasakit sa akin ay may motibo. Nagpapanggap siyang inaalagaan tayo. Pero sa likod natin, gusto niyang kunin ang Blackthorn. Yan ang pakana niya. Alam mo ba ang sinasabi mo? Kapag inilantad kita, palalayasin ka sa bahay na ito. Pwede ba isa pang toast sa baunan ko? Isa lang? Pangako? Huling beses na ito. Nangako ka na rin kahapon. Ako yun kahapon, hindi yung ngayon. Mahal kita. Ganyan siya manuhol ng lahat, paunti-unti. Cassian, hindi ito ang dapat isumite ng isang magiging alpha. Parehong bumababa ang iyong paghuhusga at focus. Talagang nagkamali siya. Kasalanan ito lahat ni Aurora. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magiging ganito. Ganyan karaming pera, 500 piso. Ganyan karaming pera. Inilipat mula sa Blackthorn Vault papunta sa kanyang private account. May patunay din ako mula sa sarili niyang bibig. Teka yan. Hindi sasabihin ni Aurora yan tungkol sa akin at kay Cassian. Ano? Ma'am. Sinabi nilang peke ang mga ito. Siyempre, itatanggi niya yan. Ang mga magnanakaw laging unang nagsasabing inosente sila. Dad, Vivian, ikaw ang nagpilit na putulin ang mate bond. Sa gabi ng pamilyang handaan, basta't ilabas ni Cassian ang ebidensya na maingat kong inihanda. Sabi mo ginagawa mo ito para sa akin. bakit hindi mo man lang magawa ng tama? Kaya isa lang akong kasangkapan para umakyat ka pabalik. Walang kwenta. Cassian, halos gumamit kang peking ebidensya ngayon parang kuko laban sa Luna mo at Pac mo. Akala ko talaga niyang ginagawa ito para sa akin.
Taong tunay na nagmamalasakit sa iyo ay hindi ka pipiliting sirain reputasyon mo sa harap ng pack. Gising, kuya. Tigil mo na ang pagkalunod sa galit na gawa-gawa mo sa utak mo. Hindi tayo sinaktan ni Aurora. Hindi siya nagtatago sa likod ng iba at sinasabing naloko siya. Handa ka pa ring bigyan ako ng pagkakataon. Ito ang mga notes para sa trabahong naatrasan mo. Inayos ko na para sa'yo. Kailangan mo yan. Ibinibigay mo talaga sa akin to? Muntik na kitang sirain kagabi. Kaya nga kailangan mong mag-aral ng mabuti at mag-isip. Salamat. Paano yung disenyo ng damit ko? Nangako kang tutulungan akong magdisenyo ng bagong damit ngayon. Tapusin mo muna ang pagsasanay sa umaga. Kaya kong mag-training at pag-usapan ito ng sabay. Ambisyoso yan. Matagal na nang maramdaman ng bahay na ito ang gaan. Chief, pumunta si Vivian sa Full Moon Assembly Square. Marami siyang natipon na miyembro ng pack. Muli siyang nakahanap ng bagong entablado. Sinasabi niyang si Luna ay isang mababang ranggo na Omega na sumira sa pamilya at umangat sa pamamagitan ng pag-akit sa Alpha. Nagsisimula ng mag-alinlangan ang mga miyembro ng pack. Kusang pinutol ni Vivian Frost ang big kiss ng magkapares at kusang umalis sa Blackthorn Pack noon. Kumpleto na ang big kiss ni na Aurora at Darian. Sino man na patuloy na nagpapakalat ng chismis na si Aurora ang umagaw sa posisyon ay nagtatanong sa aking desisyon. Si Vivian ay nakikipag-ugnayan sa kanyang nakababatang kapatid Nolan Frost. Nolan? Walang kwentang kapatid ni Vivian. May malaking utang siya sa sugal. May nakakita sa kanya nagudyok ng kasapi ng pack at kumuha ng pera para magkalat ng chismis. Cassian, hindi mo isinasaulo ang batas ng pack para lang magmukhang magaling. Kailangan mong malaman kung kailan gagamitin ang iyong mga kuko at kung kailan mo sila bawiin. Paano kung may sadyang tumawid sa linya ng Blackthorn? Pagkatapos, punitin mo siya gamit ang iyong mga kuko ng lobo. Ang galing! Pwede ba nating isama yan sa batas ng pack? Ayusin mo muna ang laylayan ng palda mo. Tara na. Sobrang may kaluluwa na ang damit na ito. Luna, sinubukan ni Nolan Frost na pasukin ang manor ngayong araw. Pinigilan siya ng mga guwardiya. Yan ay Tito. Talagang ayaw siya ni tatay. Ano ang ginagawa niya dito? Mukhang hindi pa tapos ang laro. Ano ito? Gumagaling na ang mga bata. At nakilala ako ni Elder Eleanor. Halos tapos na ang mga layunin ng kontrata. Babalik ako sa Iron Valley at tapusin ang huling pagsasauli ng White Wolf Temple. Ganito ba mag-usap ang mga alpha? Kaya kong palawakin ang Iron Valley. Mas maraming kita, mas maraming tauhan. Kahit ano, pwede pa tayong mag-usap. Ari, hindi pumunta rito para ibenta sarili. Pumayag sa kontrata para sa Iron Valley. Ang pack na nagpalaki sa akin. At ibalik ang White Wolf Temple ng aking angkan, alam ko. Kaya hindi kita pinipigilan. Umalik sa Iron Valley. Ibalik ang templo. Susuportahan kita. Hindi mo kailangang pumili sa pagitan ng kabiyak ko at pagtupad sa iyong misyon. Paano kung hindi ako kabilang sa Blackthorn? Igalang ng Blackthorn ang kalayaan mo. Sa wakas nakabalik ka na. Aurora, pinalawak mo ang Iron Valley at muling pinatayo ang White Wolf Temple. Pinalaki ako ng Iron Valley. Siyempre, tutulungan Iron Valley na tumayo. Tungkol naman sa White Wolf Temple. Ito ang pag-uwi ng aking angkan. Matapos ang maraming taon oras na para gumising. Babalik ka ba ngayong gabi? Hindi pa tapos ang damit ko. Hindi mo ako pwedeng iwan ng isang batang designer na malapit ng mabangkarote. Tatapusin ko ang training sa umaga at babalik ako para tapusin ang damit mo. Kung kailangan ng pagsasali ng mga inskripsyon sa templo, makakatulong din ako.
Isalin mo ang iyong takdang aralin sa mayan ng tama muna. Tinanggihan. Mag-ingat ka sa daan. Nagsisimula kang maging lalong parang isang karapat-dapat na asawa. Nagsasanay pa ako. Ikaw na mismo ang magsuri ng aking progreso. Direktor, naghahanap lang ako ng kamag-anak. Si Aurora ay nanatili dito noong bata siya, tama? Hindi pwedeng ibigay sa mga tagalabas ang mga record ng bata. Malaking tao na siya ngayon. Hindi niya pwedeng kalimutan ang kanyang dugong ugnayan. Gusto ko lang kumpirmahin ang kanyang nakaraan. Tahimik siya, may magagandang grado, at hindi nanakit ng sinumang bata. Pagkatapos siyang ampunin ng Iron Valley, patuloy siyang bumabalik para mag-donate ng supplies. Ulila. Masyadong malinis, parang gawa-gawa. Kung walang mantsa, magdadagdag ako ng isa. Ang pangunahing istruktura ng templo ng White Wolf ay kumpleto na. Ang natitira na lang ay ang pag-akyat ng kabilugan ng buwan ngayong gabi at sindihan ng huling inskripsyon. Matagal ko nang hinintay ang araw na ito. Huwag muna kayong magdiwang. Naloko kayong lahat ng babaeng ito. Hindi ito lugar para sa kalasingan mo. Umalis ka. Kalasingan? Ang nasa akin ay ang nakaraan niya. Bakit ka nandito? Dahil binayaran mo ako para linlangin ako at ipakita ang mga record ng ampunan, tapos nang tumalikod ako, lihim mong kinunan ng litrato ang mga iyon. Kaya ninakaw niya ang mga file. Hindi. Peke iyon. Sinuhulan ni Aurora silang lahat. Nolan, kung hindi ka magbabayad, ikaw at si Vivian ay maaaring magtrabaho para mabayaran ang inyong utang sa underground casino. Lintik kang Omega na taong lobo. Anong karapatan mong pagsabihan ako? Kaya siya ang sinungaling. Mas madali kang lokohin kaysa kay Darian. Huwag mo kaming kausapin ng ganyan ulit. Tingnan mo yan. Hindi kailangan ni Aurora na patunayan ang sarili sa isang sinungaling. Alam ko kung sino siya. Alam ko rin ginawa niya para sa Iron Valley. Huwag hayaang pilitin ka niya. Wala kang dapat patunayan sa kanya. Bumalik na ang puting lobo. Itinago niya ito sa lahat ng panahon, pero hindi niya ito ginamit para pilitin kami. Bumalik na sa wakas ang nawawalang angkan sa templo nito. Matagal nang nawala ang mga puting lobo. Hindi ka nagdududa sa kasinungalingan. Nagdududa ka sa katotohanang hindi mo matanggap. Binayaran lang ako para gawin, pinautos ako. Vivian Frost at Nolan Frost, kayo napatunayang nagkasala ng malisyosong paninirang puri, pamemeke ng ebidensya, at panggagambala sa seremonya ng pagkumpleto ng templo. Huwag tumingin. Ang huling inscription na iilawan. Ang templo ng puting lobo tapos na. Tatandaan ng bakal na lambak ang araw ito. Maaalala ka rin ng templo ng puting lobo. At, salamat at hindi mo ako iniwan. Hindi siya mangahas. Babantayan ko siya buong oras. Ginawa ko ito. Hindi ito mula sa imbakan. Pinakintab ko ito mismo, unti-unti. Ito ay sumisimbolo sa autoridad ng Luna. Sa iyo ito hindi dahil pinili ka ni Darian, kundi dahil kaya mo itong dalhin. Sabay nating ginuhit ito. Kailangan kita.
Kailangan ka pa rin namin. Ako rin. Akala ko kontrata to dadala lang ng yaman teritoryo at isang naibalik na templo.